Halatang scripted ang mga pahayag ni Police Lieutenant Colonel Joe V. Espanido. Ito ang mariing sinabi ni Senador Ronald Bato de la Rosa kaugnay ng mga pagdinig ng Quadruple Committee sa mababang kapulungan ng Kongreso. Paliwanag ng dating Philippine National Police Chief, layo nitong pagdugtudugtungin lang ang ilang issue pangunahin ng War on Drugs campaign sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mukhang napakalayo at halata na talagang design yung affidavit niya para ipagkukunik-kunik yung mga problema ng pogo, problema ng extrajudicial killing ko at saka yung ating drugs, problema sa drugs. Itinanggi rin ni Senador de la Rosa na nagbigay siya ng monetary reward o perang pabuya para sa mga tauhan ng PNP na makapapatay sa umano'y mga nasa narco list. Ang narco list ang sinasabing listahan umano ng mga politiko na sangkot sa iligal na droga. Hindi rin anya siya nagtatalaga ng kota para sa mga accomplishment ng PNP noon. Ayon sa mambabatas, duda siya sa mga pagsisiyasat ng Quadcom. Yung mga committee chairman, wala akong pagdududa, pero kung sinong nasa likod nitong mga committee na ito ay yung Speaker of the House. At alam ko, he's the same person na nagkumbinsi ng mga opisyal na gustong bumaligtad at mag-isigit ng affidavit laban ka na sa amin ni President Duterte para sa ICC. Dagdag pa ni Senador Bato, inaasahan niyang gagamitin lang sa ICC ang mga investigasyon na isinasagawa ng Quadcom laban sa kanya at kay dating Pangulong Duterte. Well, I am expecting na itong ginagawa ng Quadcom na investigation ay pwede na itong gamitin laban sa amin doon sa ICC. Sinabi naman ni Senador de la Rosa na hindi ito dadalo sa mga pagdinig ng Quadcom dahil ayaw nitong labagin ang interparliamentary courtesy sa pagitan ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Ipinagtanggol naman ng ilang kongresista ang kanilang House Speaker. Wala ho kaming pinaplanong grand plan, wala ho kami pinaplano na political dito, nothing of that sort. And you can criticize the way we handle the hearings of this Quadcom. If you feel your rights are being trampled upon or anyone's right are being trampled upon, they can question. So, kung i-accuse nila si Speaker na binuo namin to or nangyari to dahil sa utos ng Speaker, that is so unfair. And ako mismo, hindi ako papayag na gamitin ako para sa isang political agenda. After all, I'm not running for any higher position or sa national. Inaantabayanan pa ang tugon ni House Speaker Romualdez hinggil sa naging pahayag ni Senador de la Rosa, ngunit wala pa itong inilalabas na pahayag kaugnay dito. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.